news po muna tayo mga kabisdak. Ayan na po, Brave 14 nakalaya na po pagkatapos maglagak ng piyansa ngayong araw ng Sabado. Mabuhay po kayo mga bagong bayaning Pilipino. Maraming salamat po sa inyo at siyempre, pasalamatan din po natin si Atty. Livy Baligod na hindi niya iniwan itong mga magigiting na Brave 14. At ito pa, isa pang good news, mga traidor, natukoy na rin. Ota, nakakahiya po kayo. Kawawa naman yung inyong mga anak. Mabansagang may traidor kang tatay. Ito pa, good news pa rin po ito. Ayon kay Atty. Livy Baligod, tukoy na ang dalawang retired general na siyang ang utak sa mga panunuhol sa Brave 18. Hindi na Brave 18 para. Dating mga ex-marines, hindi na Brave 18 kasi Brave 14 na rin. Yung apat na trumaydor, sino kayang retired general ito? Kasi nabanggit niya dating CIDG at dating PNP. Tang inumin. Hoy, Diwata, ikaw ba yan? Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. Kasalukuyang binabayo po ang lungsod ng Bagyo. Mag-iingat po tayong lahat sa mga bahaing lugar. Magsilikas na. Dahil alam nyo na, walang flood control under Bangag Admin, puro ghost. Parito na nga ho yung mga nagsisiwalat eh. Yung Brave 14 patungkol sa mga mali-malitang pira. Okay, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Siyempre, puro good news po ang ating pag-uusapan ngayon. Narito na po, formal na pong nakalaya ang Brave 14. Pagkatapos po magpiyansa, mabuhay po kayo. Narito. Ayan. Ayan na po sila. Nakapagpiyansa na. Brave 14, mabuhay po kayo. Brave 14 na lang. Pakisabi, maraming salamat sa sakripisyo nila para sa ating mga Pilipino, sa kinabukasan ng ating bansa. Sana lakasan at tibayan pa nila ang mga loob nila. Maraming nakasuporta sa kanila. God bless, si Lord na ang bahala sa lahat. Salamat! Nakita mo na po ba yung post ng anak ko? Ay, hindi pa kasi nasa loob kami ng nakulungan Sabi po pa. niya, sir, proud na proud po yung anak niyo sa iyo. Hindi po siya nahihiya doon sa nangyari. Ano po masasabi niyo ngayon sa anak niyo, sir? Hindi pa kasi ako makapag-move on dahil doon sa nangyari na biglaan na hinold kami at kinulong nga.
So, doon muna tayo sa ano kasi baka maiwanan tayo doon sa ano. Pasensya muna kasi hindi ako makapagbigay. Salamat. God bless. Salamat. Sir, isa pa sir! Sir, isa pa sir! God bless! God bless Philippines! Isa pa! Bye! Ayan na po, Bye! formal na pong nakalaya po ang Brave 14. Maraming salamat po. Na-interview kasi ng God bless Philippines! natanong Isa pa! ng kasamahan nating mga vlogger Bye! yung patungkol sa kanyang anak na, na nag-post kasi naging proud po, no? Naging proud po ang anak ni Sir. Sino ba to si Sir? Teka lang. Si RJ Julian. Yan yung natanong. Ganda kasi ng post ng kanyang anak. Kahit sino pa namang anak talaga, ay proud na proud ka sa ginawa ng inyong tatay. Yan o, si RJ Hulihan pala ang pangalan niya. Ito o. Basahin ko lang po yung post ng kanyang anak. Ayan o. Si Rini Boy yan. Yun si Rini Boy Julian pala. Rini Boy Julian. Ang sabi kasi ng anak niya, magkaroon. Ito si Rini Boy Julian. Teka lang. Yun na nga kanina. Sabi nito, magkaroon ng isang magulang na katulad mo ay hindi ko kinakahiya. Meron akong isang ama na matapat, matapang, mapagmahal sa pamilya at higit sa lahat ay may takot sa Diyos. Siya si Rini Boy o Julian. Papa, proud na proud ako sa iyo. Hindi dahil lumabas ka para magsiwalat ng katotohanan, proud ako na ikaw naging papa ko dahil gagawin mo ang lahat para sa ating pamilya sa malinis na paraan. Hindi naging madali ang pamumuhay natin, pero hindi hadlang ang kahirapan para kami ay iyong pabayaan at hindi kami makakain sa isang araw. Hindi ka naging madamot kahit kanino, mapakapamilya o kaibigan mo. Alam nila yan, kung sino man sila, kung gaano ka kabait. Gusto ko lang pong sabihin na kahit anong sabihin nilang masama about sa papa ko, ng mga ibang tao kahit kapamilya pa namin, handa akong sagutin sila. Wala akong paki kung matatanda sila basta kapag ang papa ko ay sinabihan ng masama, katulad ng pagtatanggol niya sa amin, ganun din ang gagawin ko. Ito pa, tuloy lang din po natin ito. Pa, alam namin na makakalabas ka po, ihintayin ka po namin at tatanggapin ng buong buo. Mananaig ang kabutihan, si Lord na ang bahala sa mga masasama. Pray lang po, Papa, magiging okay din ang lahat. Proud ako sa iyo, Papa. I love you so much. Ayan na po. Nakalaya na nga po si Rene Boy Julian. Ito pa isa. Ako po ay isa sa mga anak ni Rene Boy Julian. Isa sa mga brave Marines. Gusto ko lang pong sabihin na ang papa ko po ay may paninindigan. Hindi masisilaw sa mga ino-offer niyong malalaking pera. Hindi po siya mangmang, may sariling desisyon at pinag-iisipan niyang mabuti bago niya ito gawin. Meron ding nag-offer ng milyon sa papa ko sa kanila pero hindi sila nagpasilaw sa pera except sa na tumiwalag sa mga Brave 18. Kumagat sila sa offer ng mga kalaban. Hindi natin sila masisisi. Baka meron silang paggagamitan or nagigipit na sila dahil meron silang mga luho na gusto nilang magawa kaagad. Sana inisip nyo ang mga pamilya nyo bago nyo ginawa. Mahiya naman kayo. Ipapakain nyo sa pamilya nyo, igaling sa masama at kasinungalingan. Hindi po nakaka-proud yung ginawa nyo. Alam ng mga pamilya nyo. Alam ng mga pamilya nyo yan. For sure, sana makatulog kayo sa milyong pera na natanggap nyo. Pilipinas, mga kababayan,
Suportahan po natin ang natitirang mga VRIB 14, kapatid nating mga Muslim, Iglesia ni Cristo at mga Katoliko. Samahan niyo po kami sa pagsuporta sa kanila. Magsama-sama po tayo para sa kabutihan at katotohanan. Gumising na po tayo. Ginagawa po tayong tanga ng mga nakaupo. Meron na po nagsisiwalat sa katotohanan, meron ng mga ebidensya. Bakit ayaw pa din maniwala ng ibang kababayan nating itong mga VRIB 14? May mga pamilya, gugustuhin ba nila na mapahamak din ang mga pamilya nila dahil gusto isiwalat ang katotohanan? Hindi po natin alam ang mangyayaring malalaking tao ang mga binabangga nila. Kaya mga kababayan ko, magising na po tayo sa katotohanan, kalampagin ang mga ingay na po at mag-ingay na po tayo. Ilang buwan na po ang nakalipas at wala pa ding nakukulong sa mga pangalang na banggit. Suportahan po natin sila para managot kung sino man ang dapat managot. Hindi po yung mga nagsasabi ng katotohanan, sila pa ang ginigipit at ikinukulong. Suportahan po natin sila. Mangyayari, malalaking tao ang... Ay, sorry. Bumalik. Okay. Ayan, oh. Hindi natutulog ang ating Panginoon. Siya ang nakakaalam ng lahat. Siya din ang may alam kung sino talaga ang dapat maparusahan. Sa iyo lang kami magtitiwala, Panginoon. Pakisama niyo po sa prayers niyo ang VRIB 14. Ayan po. Talaga namang nakahangaw yung ginawa ng mga to. O ito, pakinggan po natin. Kahit naman sino, ikaw anak, may ganyang tatay, maging proud ka talaga, sobra-sobra. Hindi natakot makulong para sa bayan. Pero itong 4 na bugok, traidor. Okay, pakinggan po natin muna si Atty. Levy Baligot sa update po tungkol po sa paglaya na po nila at tinutukoy na rin po nila dito may utak umano ng panunuhol ay yung dating general. Alam nyo na po kung sino yan. Hulaan na ba natin? Alam na natin yan kung sino. Pakinggan po natin. Yung security units ng ating armed forces, pati PNP, NBI, nakatutok sa amin. No? Ang ginawa nga nila kaya natakot yung 4, maraming nakatutok na security forces natin, mga intelligence operators, etc. So may isang incident nga na merong isang lalaki naka-face mask, and then kunyari nagtatanong siya sa isang babae na nakaupo. Pinapakita yung picture. Hindi alam, pero yung nagpapakita ng picture, alam niya nanay nung isa. So kilala mo ba ito? Itong tao na ito? So natakot yung nanay, tumahimik. And then umakyat, sinabi sa anak niya, may naghahanap sa'yo, naka-face mask. Binaba nung isa sa kanila, pagtingin, umalis na yung lalaki. So yung mga ganong instances, no? Minsan, may barangay captain. Ayun, pumunta kay Tube. So sabi, Tube, may pumunta sa akin na naghahanap sa'yo. Hindi ko kilala kung sino. Pero hinahanap ka. So mga ganong, and it happened for several months. No? And then you couple threats with a promise of comfort like withdrawal of the complaints plus financial consideration. The combination of those are very tempting for someone who somehow have a weakened stance, no, sa kanyang pinaglalaban. Pero yun ang comment mo doon sa sinabi ng ombudsman na atas pati si Romualdez yung behind doon sa recommendation. Well, yun ang conclusion or suspicion ni ombudsman, no, na ang sabi niya, kung sino yung nag-benefit sa recantation, sila yung nasa likod nito. And I think I subscribe to that suspicion, no? And hindi naman siguro si Speaker Martin lang ang nakinabang dito. Kasi may mga iba na I know are cooperating to convince may mga pinipili silang tao para mag-withdraw, no? So marami sila, hindi lang naman si Speaker. Tapos
Office Attorney, nabanggit po yung ombudsman rin po na parang ipatatawag kayo ng office ng ombudsman regarding po sa allegation. Yes, actually, the purpose of the invitation was for me to share with them what really happened. And I had a punctuated meeting with the ombudsman lawyers yesterday because I was informed na pinoposasan na itong mga sundalo kahapon. So mga 5 minutes lang ako doon, very early stage of the meeting, but I had to ask leave para makapunta dito, no? But if you notice the public announcement of the ombudsman yesterday, sinabi niya the lawyers, strategies, and advisors of people who are facing cases before the office of the ombudsman may be guilty of obstruction of justice dahil sa effort nila na mag-recant ang mga ito, no? Alam nyo, sabi nga niya, it is a desperate move because recantation is not favored by courts. So why even bother to ask these people to recant when the evidentiary value of the recantation later on will be of less weight than it would have been had they not recant, no? So, sabi nga niya, desperate. And I think there is, sa Tagalog ay tuliro kung paano nila harapin itong mga reklamo na ito. Like sa Senate, for example, Blue Ribbon Committee, ayaw nilang mag-investigate. Kasi tuliro sila how to respond with the allegations of this former Zaldico security personnel who, according to the assessment of the ombudsman lawyers, have personal knowledge of what happened because they were there. They had the reason to be there because they were security personnel of Zaldico. And what they saw were not hearsay, but they perceived what they saw through their own senses. No? Kaya ang sabi nga ng ombudsman sa kanila ay credible. Oh. And that is also one source of confusion for us because the ombudsman is saying they are credible and yet the National Prosecution Service are saying they are lying. And this is the situation where the Supreme Court in several cases had forewarned already that once a co-equal body already took jurisdiction of an issue, the other co-equal body should refrain already. And that is the doctrine of non-interference, no? And the doctrine of primary jurisdiction. Attorney, nabanggit niyo kagabi, may mga employee ka-confident na yung evidence po nito ay malakas. Well, mga text messages ito, for one, no? O ayan, sana makasuha ng obstruction of justice. Kaya ni Boyeng tablahin yung mga nasa likod dito. Pakinggan po natin ulit. Oh. For one, no? And pwede naman nating i-verify yan sa telco. Diba? Second, may mga recorded conversations. Although it doesn't comply with the requirements of RA 4200 to be admissible as evidence, no? But we might nonetheless let the public listen to those conversations and let those who feel that they are a party to that conversation to come out, no? So sabihin nila, oh, ako ang kausap nung isang sundalo diyan. So in that process also, he or she will confirm na siya yung nag-aalok. Yes, at pag kinonfirm niya na siya ang nag-aalok, he or she may be liable for obstruction of justice. Attorney, ano po yung mensahe niyo sa mga nagpapakita ng suporta kahit nasa online sila? We also saw na maraming gusto mag-reach out to help. Ano po yung message niyo for this? Opo, actually noong mga ilang buwan na ito na maraming nagme-message sa akin na gusto nilang tumulong sa mga kasundalo, yung witnesses natin, no? Na kahit konting tulong lang para sa pangpamilya nila, etc. At matagal din naming ni-refuse yung mga ganon na naalok. Pero nung nagkaroon ng warrants of arrest ang mga sundalo, nag-reach out sa akin ang ilang mga Facebook friends ko na, attorney, ang daming nagko-communicate sa amin na gusto nilang tumulong.
At kinausap ko ang mga witnesses natin at sabi ko, I think wag din nating i-frustrate yung mga kababayan natin na gustong tumulong because they want to be parts of this advocacy, this fight against corruption. Gusto nilang makisali kahit nasa ibang bansa sila o nasa liblib na mga lugar, ay gusto nilang sumali dito sa ipinaglalaban natin. And let's not deprive them of that, shall we say, yung patriotic feeling na nakatulong sila sa pinaglalaban natin. Okay, sa Caloocan Court, we spent about 679,000, no? In Muntinlupa, about 20,000 lang. In San Juan, 140,000, excluding yung mga ibang fees, no, yung JDF, etc., no, research fund, etc. But dito ang malaki. So it's 1 million mahigit, no, 1,030,000 plus for this court alone. No? So nakapag-ipon din kami ng mga contribution galing sa iba't ibang mga kababayan natin. At again, I will take this second opportunity to thank, gusto kong magpasalamat po sa inyong lahat na kahit po talipa pa lang ang inyong negosyo, yung taga Cebu, yung taga Quezon City na nagpadala ng 1,000, ay kwan po yan, ang value po niyan ay hindi natin makukwenta sa amount. Ang value po niyan ay dahil nanggaling po sa inyong puso, no? Maraming salamat po, no, sa inyong lahat. Yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa na ipapadala sana ninyo yan sa inyong mga pamilya na nandito sa Pilipinas, na kaya kayo nag-abroad ay para maiangat din ang buhay ng inyong pamilya. Bagkus ibinigay nyo pa para sa tulong sa mga sundalo natin, no? So maraming salamat po. We will never ever repay you for your kindness and for your support and for your love of our country. Attorney, ano po yung reaction nyo na sinasabi po ng iba na kaya daw po nag-recant yung 4 dahil nga daw po nakulo yung nagpa-finance doon sa 18? Ito, number 1, yan yung ginamit nilang panakot, no? At isusunod din daw akong makukulong. Pero pangalawa, yung allegation nila ngayon na Mike Defensor is financing refutes their own allegation kasi nasa kulungan siya. So, paano siya makapagbigay ng financial support sa amin? Nasa kulungan nga siya, no? So, there is time really for truth to really come out. So, yung allegation po nila na nag-finance, pati si Marcoleta ay sinabit nila, where na-meet ko lang si Senator Marcoleta nung nag-invite sila ng Blue Ribbon hearing, no? Hindi ko yan naman personally kilala. So, paano yan magbibigay ng pera sa amin? So, actually, nagsasakripisyo ang mga sundalo na ito. Hirap sila sa buhay, pero pinapanindigan ito. And yung mga inaambag ng mga kababayan natin na nagpapadala, no, ay nakakatulong din para sa pangkain nila. So, yung mga personal needs, no? Thank you po, Attorney. Thank you po. Ayan, naging emotional pa dyan si Libby Baligod. At siyempre, malaking bagay po yung ambagan ng mga OFW. Wala talagang pera. Yung Brave 14 na lang. O narito, sino ba yung may sa likod ng recantation suhulan? Ito po, isiniwalat ni Atty. Libby Baligod na dating general daw. Ito, pakinggan natin. Cheres, si Nico de Los Angeles, may mga binabanggit ang mga tao na ito na nag-uutos din sa kanila. Umabot ito sa isang mataas na retired general. Actually, 2 pala, no? Yung 2 retired generals na yan ay parehong pinamunuan nila noon ang CIDG ng PNP, no? So sa ngayon, hindi ko muna mabanggit ang kanilang pangalan.
dahil hindi ko rin alam ang motibo nila kung bakit kailangan nilang suhulan ang mga ito. At tama yung sinasabi ni Ombudsman na yung mga nanghikayat sa apat na ito may be liable for obstruction of justice. Okay, dalawang retired general, yung isa dating PNP chief at si IDG. Sino ba yang nasa isip ninyo? Tangina mo, Diwata. Yung isa, alam na natin, si Diwata yan yung isa. Kasi dalawa mo sinasabi ni Libby Baligod. Ito, mukhang si Diwata na yung isa. Okay, bago po natin pag-usapan yung dalawang general na traidor, pakinggan po muna natin ang mensahe ng mga leader ng Brave 14. Dahil galit na galit po ito dito sa apat na traidor. Pakinggan natin si Sir. Dapat hindi kayo nagpasilaw. Hindi nyo ipinagpalit ang ating pinaglalabang ngayon. Para sa bayan. Para sa ating bayan. Para sa kinabukasan nating mga anak. Dapat hindi kayo pumayag na kukunin lang yung mga ganyan na binigyan lang kayo ng konting pera, bumaliktad na kayo. Anong klaseng kayong mga Marines pa naman kayo? Sinira yung imahe ng Marines. Kaya dapat sa inyo, may kalalagyan din kayo balang araw. Magkita-kita pa rin tayo mga kapatid. Salamat, sir. Wala pa kayong naramdaman itong mga nakarang araw na parang may something na sa mga kasamahan yung apat? Nung nakarang araw, yung dalawang kasama namin, talagang nararamdaman namin kasi kakaiba na yung mga kanilang pinapakita sa amin na mayroon silang kinokontak, mayroon silang kausap lagi sa cellphone. Pagka lumapit kami, lumalayo sila. Minsan, in-off nila yung cellphone. So yun palang naramdaman namin. Pero hindi namin pinansin yun. Gawa ng bilang Marines o bilang kasama sa na lumalaban sa ating bayan, lumalaban sa korupsyon. Hinayaan lang namin. Pero nung gabi, talagang umalis sila na hindi nagpaalam at pumunta sila sa mga nanungol sa kanila para tumanggap ng konting halaga at pagpalit ng mga kanilang mga mahilindigan. Tapos bilang isang beses yan, nakatip sila. Pangatlo na to eh. Humingi pa sila ng tawad yan kay authority. Dahil nagawa nila yung una. Pangalawa, okay pa rin. Pero yung pangatlo, tinuluyan na. Halaga. Pinagpalit nila yung dignidad nila sa malaking halaga. Hindi lang ito barya. Hindi lang 100,000 kung hindi million. Malaking halaga ang binigay sa kanila. Tapos, nagpa-press con sila, naka-face mask na. Samantalang lumalabas naman po kami. Hindi naman kami naka-face mask eh. Sila talagang balot na balot. Pero kahit balot na balot sila, talikod pa lang nila, alam na namin sila kung sino sila. Eh ngayon, taong bayan na ang mag-ano sa kanila, mag-uusga. Yun ang katotohanan. Kaya siguro kami noon na lang siguro sa kanila. Tama ba yung ginawa nila dahil ang daming sambayan ng Pilipino na umaasa sa 18X Marines. Ngayon, 14 na lang. Sa totoo lang po, proud ako sa Marines dahil nakasali na ako dito. Army po ako. Proud ako dyan sa pinaglalaban. Kaso may bumitaw Pero bandang huli, 14 pa naman kami. Sulit pa rin yan. At asahan ninyo ay yung pinaglalaban namin. Sir, excuse. Tama kayo dyan. Kasi 14 pa rin naman sila. So yung apat, mga bugok. O yan, tuloy lang natin sir. Ito yung leader nila. Pakinggan natin. Muli, this is the moment ng mga to. So-called privity. Yes, Ngayon na parang apat yung talagang natrikant na. And then knowing na marami na kayong pinaglaban para dun sa expose mo against kay Martin Romualdez, yung delivery scheme. Ano yung take mo dito sa mga ganitong ginawa ng mga kasama? Sa akin ma'am, bilang team leader nila, masakit para sa akin.
Kasi unang-una, since nung lumabas kami, talagang napag-usapan namin ma'am na kahit anong mangyari, walang kakalas. Kasi lahat ng mga binitawan namin o lahat ng mga pinahayag namin ay totoo lamang. Itong inilabas namin, laban ito para sa bayan. And alam nyo from the start, na malalaking tao talaga yung hihipain ng mga expose. Yes ma'am, alam namin yan. Kaya nga sabi nga namin, kahit gaano kalaki o gaano katibay itong mga taong binabangga namin, kailangan natin banggain to. Kasi kung hindi natin isuwalat to, walang mangyayari sa bayan natin. Ngayon, sir, anong nararamdaman mo kung sa apat na talaga? Siyempre, ang consequence niya, babalikan sila ng ombudsman. Kasi nga, meron silang sworn affidavit doon sa Office of the Ombudsman, revealing. Ako ma'am, naaawa ako sa kanila. Kasi unang-una, although na nabigyan sila ng promesa na tatanggalin yung kaso, pero hindi nila inisip yung ginawa naming affidavit na voluntary kami nagbigay ng affidavit sa ombudsman, ng individual affidavit, na pumirma kami mismo sa harapan ng mga 8 abogado doon. So hindi kami pinilit doon. Kusa namin ibinigay lahat ng mga nalalaman namin doon. So yung sinasabi nila na kaya lang daw sila lumantad dahil binayaran sila ng Attorney Baligod. Sa inyo ba, ikaw personally, ba, pinangakuan ka ba ni Attorney Baligod kapalit ng inyong naging saling-saling? Ma'am, from the start, kusa po kami na lumapit kay Sir Levy Baligod, Attorney Baligod, na pasalamat nga po kami dahil nakilala namin si Sir. Kusa po kami na lumapit sa kanya para may lantad itong lantarang korupsyon sa ating bayan. At yung sinasabi nila na pinangakuhan kami ng pera, wala po yun. Napakasinungaling po nilang apat. Kaya mahiya naman sana sila ma'am sa ganyan na paninira nila. Alam niyo ma'am, si Ma'am Malo at saka si Sir Levy, halos pakainin kami ma'am sa 2 palad nila. Pero nagawa pa rin nilang parang sisiraan pa. Kaya awang-awa ako ma'am sa apat na to. Kung ano mangyari man sa kanila, sana hindi na nila pagsisihan po. Ikaw yung team leader ng grupo. Ano ang tanong pa na recantation from the Brave 14? Ma'am, itong Brave 14, talagang kinausap ko ng bawat isa. Ang sabi sa akin, kahit ano mamatay man kami dito sa lupang sinilangan, wala pong ano to ma'am. Wala na pong babaliktad. Solid na po to ma'am. Thank you. Grabe no, parang nakaiyak yung laban nila. Sana po si Vice President Inday Sara Duterte, sure naman talaga yan maging Pangulo. Bigyan to ng magandang mga trabaho pag naging Pangulo na si Inday. At alagaan mga pamilya, gawing scholar yung mga anak. O di ba kaya ibalik sa serbisyo, sa pagka-Marines kung gusto pa nila. Pero sa akin, itong mga to, itong 14, gawin kong Presidential Security Group ni Vice President Inday Sara kasi itong mga to loyal. O ito, narito po yung mga mukha ng mga traidor. Iyan no, tang-inumin nyo. Bistado na po, kilalanin po natin yung 4 na traidor na nagpauto di umano sa General, dating si IDJ at PNP chief. Sino kaya? Mukha ng 4 na bumaliktad na dating sundalo ay sina Publico. Unang traidor, Bernard Tubi. Pangalawang traidor, Rosbert Waupan. Pangatlong traidor, Cecilio Laruder Jr. Pang-4 na traidor, si Bini Bulantate. Yan yung mga mukha ng traidor. Siguro yung mga anak nila ngayon hiyang-hiya sa mga hinayupak na to. Mga mukhang pera ito. O ito, itong si Bini Bulantante, ano ba yung papel niya? Anong na-research ko, yung isa yung nakasombrero, mukhang walang masyadong papel sa Brave 18 eh. Wala akong nakuhang lead niya. O ito si Bini Bulantante. Pakinggan nyo po, baka ito yung tinutukoy ni
Alam mo, ni Libby Baligod na dating PNP chief at si IDG na di umano'y nanunuhol sa apat na ito. Galing din po sa bunganga ni Bini Bulantate. O, pakinggan natin itong traidor. Maraming nagliligaw sa amin na Ano po? Ano po? nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa Sino po Raffles. ang lumiligaw sa inyo? Si, si dating Chief of Staff, Nick Torre po. General Torre po. General Nick Torre. Yes po, Your Honor. Una, Your Honor, kinausap kami na pirma ng affidavit na walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutisa po. Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag ninyong patotohanan Opo, yung, Your Honor. yung mga pinagsasabi Opo, Your na Honor. nauna ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. Hindi siya nanliligaw, nananakot siya. Yung nanliligaw, malumanay, magandang approach. Narinig nyo? Si Diwaturi. Yan ang sinasabi ng unang traidor. O, galing na po sa bunganga nila, no? O, hindi natin sinabi na si Tory talaga, pero ayon sa video, nililigawan daw sila noon pa matagal na. Kinunik lang natin sa sinasabi ni Baligod na dating si IDG chief at PNP chief, yung isa sa dalawang general na utak ng panunuhol. O, ito pa, si Bini Bulantante rin po ito. Ano bang papel niya dito sa flood control? Sa flood control, sa Malimalita. Siya lang naman po ang nagsabing nag-deliver siya ng Malimalitang pera dito sa kay Tuta Soto sa Baclaran. Ang ina, Tuta Soto, meron ka bang dito? Partisipasyon kayo ni Torre magsama? Tanong lang ha. Oh, yan yung mga traidor. Ito pa, ang dami niyang papel eh. Oh. Kumilik Chairman George Garcia tumanggap umano ng 4 na malita. 35 to 40 million. Ayon po kay Bulantante. Buluntati pala. Munti ka na mabulati. Oh. Yan yung isa sa mga traidor. Ito pa yung traidor. Ano bang partisipasyon ng isang traidor? Ay, awards na ito, oh. Ayan, pakinggan natin ito. Isa pang traidor. Ano bang papel niya? Ay Congresswoman Laila de Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito doon sa listahan ninyo sa paragraph 43? Yun po yung siguro po may lapses po kami dyan kasi Your Honor Napagkamalan niyo siyang congresswoman noong panahon na yon? nung congresswoman nung panahon na yun Your Honor hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, congresswoman na po kasi siya kaya nasama po dyan sa mga congressman po. Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salitaan nyo naman ito eh. Yan, si Rosbert Waupan, ang pangalawang traidor na nagsasabing tumanggap ng sobre si Laila Di Saba. Tingnan nyo po. Ito pa, traidor. Your Honor, ako po si Belnard Tube. Sa Paway yung po, Your magkasama, Honor. yung dalawa kayo, pumuntang Ilocos. Yung Yes may po. mga retrato pa ng eroplano. Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive po. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko po si Kong Saldi. Alam niya po yung kung ano po yung exact address nun. Anong itsura?
Naka-Yitariu, ma'am, nakatabi po ng lake, yung lugar po. Tabi ng lake o tabi ng dagat? Kasi gabi po, either dagat or lake yun, ma'am. Basta tabing tubig. Yes po. Baybayin. Yes po. Tapos saan kayo? Doon, ma'am, sa letter U na bahay, ma'am, kasi nakikita ko po yung mga picture ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po, yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya. At saka So nakapasok pala kayo? Yes po. I see. Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal? Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then na next po si President, then si First Lady po yung dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi. Andun pa rin kayo? Yes po. Kinamugaan na po kami bumalik po ng Maynila po. Kailan kayo nagpa-picture? Nakita ko may mga retrato pa kayo eh. Your Honor, natandaan ko 2022 pero di ko matandaan yung... Pero that was the same visit nung naghatid kayo ng Yes maleta. po, yes, Your Honor. Thank you po. Yan si Bernard Totobe, traidor. Yun yung nag-deliver kay Sandro Marcos, Bongbong Marcos, Lisa Bakay sa Ilocos. Na may picture pa sila ni Sandra. Oh, ito. Please identify sino nakakuha nitong picture na to, saan at sino-sino yan. Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po kasi tatlo lang po kami nandyan po eh. Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no? Yes sa tabing dagat. Ang tanong ko lang, kailan kinuha yan? Ayan o. Same po pagdating namin. Akala ko 2022 po. Akala ko dumating kayo nung gabi. Hapon na po, ma'am. Hapon na. Hapon na po. yan. Tapos, tuloy-tuloy kayo natulog. Yes po. Kinabukasan na po kami bumalik ng Manila. Kinabukasan kayo lumipad. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwanan ninyo doon? Yes po, Your Honor. Kanino po? Diyan po sa bahay po, ang nag-receive po, ma'am, si Kong Sandro na po eh. Hindi ko pa alam kung kanino niya po. Okay. Okay. May ikalawang picture yata. Ito yata hindi nasa Ilocos. Sino to? Ako din po yun, Your Honor. Saan yan? Hindi po yan sa Ilocos. Wala nga. Sa Manila po, hindi ko alam kung saan po na area po yun. Okay. So, pagtitipon lang yan? Walang delivery dyan? Wala po. Okay. Bakit kayo nandun? Invitation po kay Kong Saldi nun po, ni Presidente po. Okay. Ayan yung hinayupak na yan. Ayan yung selfie nila ni Sandro. Bernard Tobe. Yung isa, wala masyadong papel sa Breve 18. Okay lang. Wala namang testimonyang maayos yung isa. Ito talaga tatlo, no? I think yung isa pa dyan, kay Erwin Tolfo. Ayan po yung mga traidor. O, tingnan po natin kung tutuluyan ni Buyeng Rimulya, yung di umanong dalawang general na utak ng panunuhol sa apat na bugok. Ayan po, namnamin po ninyong mga kamag-anak nito, putang ina, nakakahiya. Diyos ko! Ayan po mga kababayan, ang mga good news na pinag-uusapan natin ngayong gabi sa Besdak Pilipinas. Uy, wag naman ninyong kalimutan ang Birada Aguila. Sa Lunes hanggang Miyerkules, alas 3 po mag-umpisa. Tsaka Huwebes hanggang Biyernes, alas 2. Baka po pwedeng panoorin ninyo kami. At nais ko po munang pasalamatan mga nagpakulay sa akin. Maraming salamat, Ani Haramilia Lilibit Halulur, Ma'am Vivian Figueroa. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Tuloy ang laban ng Breve 14 na lang po ngayon. At lalaban para sa bayan. Maraming salamat sa mga OFW na sumuporta sa Breve 14 para makapaglagak ng piyansa. Yung apat, wala ng kaso ang mga bugok. Umatras na si Trillanes. At saka yung sa apat na yan, meron din nagtestimonya dyan
na patungkol kay Trillanes doon sa International Criminal Court. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.